May namumuo daw na away nina General Torre at John Vic Remulla. Oo mga kabibig, parang nararamdaman na ng mga netizen ngayon na medyo hindi na nagkasundo si General Torre at John Vic Remulla. Ang napansin ng mga tao, yung mga, alam mo na, may nakapansin dito na si Ramon Tulfo. Sabi ni Ramon Tulfo mga kabibig, talagang lumaki ang ulo ni PNP Chief Nicolas Torre dahil sa kanyang katanyagan. Di niya kinikilala ang kanyang mga bossing sa Napolcom. Nangyari, may something awayan ba sa Napolcom? Inalis niya sa pwesto si Colonel Jonathan Abilia, Deputy Chief ng PNP K9 Unit, dahil dinala nito sa Napolcom ang malnourished na asong si Kobe Bryant sa tanggapan ni Napolcom Vice Chairman and CEO Ralph Calinisan. Ang pagdala ni Abilia kay Kobe ay dahil sa utos ni Calinisan. Napahiya tuloy si Torre dahil ibinalik ng Napolcom si Abilia sa K9 unit bilang hepe nito. Bali si Torre ngayon ay nagmamagaling. Si Torre ngayon ay parang very confident, tumaas ang level ng confidence at naging hambog, sabi ng mga netizen. Ngayon naman mga kabibig ay parang merong hidwaan sina General Torre at saka si John Vic Remulla mga kabibig. Ano nangyari? Ito kasi nangyayari kabibig tungkol sa mga nilaglag o natanggal sa pwesto. So, makinig tayo sa isang report kung saan sinasabi dito ang rason kung bakit magkagulo ito. Parang sino kaya ang pwedeng patanggalin ni BBM? Si Torre or si John Vic Remulla? Let's watch this. Lumaki na raw ang ulo ni PNP Chief Nicolas Torre kaya hinarang ng Napolcom ang balak nitong balasahan sa police force. Agad namang nakahanap ng kakampi ang Chief PNP. Ang detalye sa agenda report. Lumaki ang ulo ni Torre. Report ni Francis Fove. Fame apparently got into PNP Chief Nicolas Torre's head that he has become arrogant. Yan ang matalim na laman ng FB post ng mamamahayag na si Ramon Tulfo. Kaugnay sa exclusive report ng Billionaire News Channel kagabi na pagpapawalang bisa ng Napolcom sa reshuffle sa ilang opisyal ng PNP na ipinatupad ni Torre kamakailan. Sabi ni Tulfo, ang Napolcom resolution ay para ipakita kay Torre na lumalaki na ang ulo niya. Naging tanyag at darling of the media raw kasi si Torre dahil sa paghuli at pagsuko niya kay FPRRD sa ICC. Halata raw na nakalimutan ng Chief PNP na boss niya ang mga commissioner ng Napolcom sa pangunguna ni DILG Secretary John Vic Remulla. Hinay-hinay lang Chief ang pagtatapos ni Tulfo. Nag-ugat ang resolusyon sa pagpalit ni Torre sa pwesto sa second highest position sa PNP o ang Deputy Chief for Operations na si Lieutenant General Bernard Banac mula kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na napunta naman bilang area commander sa Western Mindanao. Basa raw dito ng mga nasa loob ng organisasyon, isang uri ng demotion. Dati nang sinabi ng PNP na ang revamp ay bahagi ng strategy para palakasin ang leadership sa ilang lugar na pinatututukan ng Pangulo at nabanggit pa sa kanyang ika-4 na zona. Pero nabaliwala raw ng resolusyon ng Napolcom. Sa nakuhang impormasyon ng BNC, tumaas ang kilay ng ilang kritiko at sinabing mapanganib ito at pwedeng maging president sa pagkwestiyon sa kapangyarihan ng Chief PNP sa pagtatalaga ng mga opisyal. Palagay pa raw ng ilan, labas na raw ito sa itinakdang kapangyarihan ng Napolcom sa ilalim ng RA 6975. Nakasaad dito na hawak ng Chief PNP ang pagtatalaga, pag-deploy at pag-assign ng mga opisyal sa buong police force. Giit ng ayaw magpakilalang source sa loob ng PNP. Wala sa batas ang nagbibigay kapangyarihan sa Napolcom para susugan o baliktarin nito. Ang Napolcom daw ay para sa oversight at policy direction. Apolitical daw ang PNP at huwag na raw sanang idamay pa sa politika. Sagot ni Tulfo sa isa pang post, mga sangkatutak na bobo. Giit niya,
Torre is not the sole leader of the PNP. He has people above him who can remand his order as they please. Agad namang naglabas ng statement of support para kay Torre ang PNP Academy Alumni Association Incorporated, kung saan miyembro rin si Torre. May manifesto of support din para kay Torre ang buong PNP. Sa gitna ng umano'y turf war sa pagitan ng PNP at NAPOLCOM, wala na munang ipatutupad na balasahan sa PNP. Ayon sa PNP Directorate for Personnel and Records Management, bagaman inatasan ng NAPOLCOM ang PNP na ibalik ang mga na-revamp, kabilang si Nartates, wala pang natatanggap na papel ang ahensya. Kaya status quo pa rin ang huling reshuffle na inutos ni Torre. Wala pa ring pahayag ang kampo ni Torre, ang NAPOLCOM at maging si SILG Remulla sa issue. Yun pala, kabibig. Yun pala ang napansin ni Ramon Tulfo. Sabi dito ni Ramon Tulfo, ang pagwawalang bisa ng National Police Commission or NAPOLCOM sa malaking revamp na isinagawa ni PNP Chief General Nicolas Torre ay upang ipakita sa kanya na lumalaki na ang ulo niya. Ipinaalam kay Torre na mas mataas sa kanya ang NAPOLCOM. Dapat ay kinonsulta muna ni Torre ang NAPOLCOM bago siya gumawa ng revamp sa Philippine National Police. Para niyang ginagawang mga tau-tauhan ang NAPOLCOM na pinangungunahan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Fame apparently got into Torre's head that he has become arrogant. Naging arrogante si Torre. The PNP chief obviously forgot that his bosses are the commissioners of the NAPOLCOM, headed by Secretary Remulla as ex-officio chief, and Ralph Calinisan as chief executive officer. Naging tanyag at darling ng media si Torre dahil sa paghuli niya kay dating Pangulong Digong by virtue of an order from the International Criminal Court. Hinay-hinay lang, Chief. Nako, yan na nga ang sinasabi natin. Hinay-hinay lang, kagat-kagat sa kanilang sarili. Ginagat na. Kagatin mo pa. Nako. Eto ba, kabibig, ang isang balita tungkol dyan. Marami palang nangyayari. Hindi natin alam na medyo there's something wrong na sa kanila ni nag-away-away na pala sila. Mag-away kayo kung sino ang mas powerful sa inyo. Ito pa. 18 police regional directors nagkaisa sa pagsuporta kay General Torre sa gitna ng utos ng NAPOLCOM na bawiin ang ipinatupad na paggalaw sa matataas na opisyal ng PNP. Si Brigada Kath Austria sa detalye, ibrigada mo. Brigada Live Report. Nagpahayag ng pagkakaisa at suporta ang lahat ng director ng 18 regional offices ng Philippine National Police para kay PNP Chief General Nicolas Torre III kasabay ng inilabas na utos ng National Police Commission na bawiin ang ipinatupad na revamp sa hanay ng pulisya. Batay sa NAPOLCOM Resolution 2025-0531 na inilabas nitong August 14. Iniutos ang pagbabalik ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Deputy Chief for Administration at Lieutenant General Bernard Bonac bilang Area Police Command Western Mindanao Commander. Ang kautosang ito ay magbabaliktad sa naunang utos ni General Torre noong August 6 kung saan inilipat si Nartates bilang APC Western Mindanao Commander at si Bonac naman bilang Deputy Chief for Administration, ang ikalawang pinakamataas na posisyon sa PNP. Bagamat hindi tuwir ang binanggitang NAPOLCOM order, lumagda ang lahat ng 18 regional directors sa isang manifest of support para sa line of authority at sa pamumuno ni General Torre. Sa kanilang pahayag, binigyang diin ng mga opisyal ang kanilang pangako na igalang ang chain of command, sundin ang single line of authority at tumalima sa lawful orders ng nakatataas bilang tapat na paglilingkod sa tungkulin at sa sambayanang Pilipino. In the heart of changing lives, ako, si Rick. So yun pala, kabibi. May may something wrong talaga. Sabi dito ni Ramon Tulfo, kino-question ng ilang opisyal ng PNP na hindi naman nagpapakilala ang desisyon ng National Police Commission na POLCOM ang revamp ng mataas na opisyal sa PNP.
Sabi nila illegal, dangerous at politically motivated. Ang utos ng NAPOLCOM na i-revoke ang revamp sa PNP na isinagawa ni General Nicolas Torre. Mga sangkatutak na bobo. You're a bunch of dollars and ignoramuses. What's illegal, dangerous, and politically motivated about the NAPOLCOM decision putting Torre in his place? Torre is not the sole leader of the PNP. She has people above him who can remand his order as they please. Those people above Torre are DILG Secretary John Vic Remulla as NAPOLCOM official chairman and Ralph Calinisan as vice chairman and chief executive officer. The Constitution provides that the PNP is under the administration and control of the NAPOLCOM. So yung nakabibig, no? Nagkagulo-gulo na sila. Sino ba ang paniniwala ng mga pulis? Sino ba ang humahawak kay Torre? Nako, wala pa namang so far ang komento si John Vic Remulla hinggil dito. Nagkawatak-watak na sila. Nagkawatak-watak na ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Yan Torre versus Remulla. Paano yan Nako, gulong-gulo na. Wala tayong magagawa. Ganon talaga sila ngayon, di ba? Ito pa kabibig ha. Remulla na rin ito kabibig. Tingnan natin lahat ng mga ebidensya tungkol dito ba kung saan patutungo itong awayang Torre at Remulla. Ito na. Si Interior Secretary John Vic Remulla, tagapangulo ng National Police Commission ay nagbigay ng political smackdown kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Smackdown talaga. Naglunsad si Torre ng malawakang reshuffle ng nangungunang hanay ng pulisya, ngunit wala ang NAPOLCOM. Sa isang matalim na resolusyon, binawi nila ang pagbabago ni Torre, na target ang 13 matataas na opisyal kabilang si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at Police Lieutenant General Bernard Bana. Sa ilalim ng RA 6975 at RA 80-51, may kapangyarihan si Torre na magtalaga ng mga opisyal sa ikatlong antas, ngunit maaaring i-override ng NAPOLCOM ang mga hakbang na iyon. At ginawa nga nila inutusan ng komisyon ang PNP na ibalik agad ang dating setup. Gayunpaman, wala pang pahayag tungkol dito ang PNP at hinihintay pa kung susundin ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang utos ng NAPOLCOM. So yun kabibig ang latest news ngayon. Ano ang yung reaction hinggil dito? Nagkagulo-gulo na daw ang mga, alam mo na, mga tauhan ni BBM. Yung group efforts para yatang mawawala na ang group efforts, ang closeness at friendship. So don't forget